Hi guys, nandito tayo sa part 2 ng kalokohan natin. So last time, ah, sinubukan lang natin, ngayon susubok ko ulit tayo. Ngayon, i-discuss lang natin yung costing, yung pricing, yung branding. Isang mabilisan lang. Salamat sa mga nanood nung nakaraan sa naglaan ng halos 5 minutes na panonood dun sa nakaraang video. So walang cut, subukan natin ngayon walang cut. Dire-diretso tayo. So ngayon costing, ipapa ipapa alam lang natin yung pakiramdam natin o yung ating saloobin regarding sa costing pricing. Kasi ganito, yung mga nakaraang araw, I respect the reaction of the market doon sa nangyaring presyuhan ng mga bulaklak, ng mga kandila dito sa nakaraang undas. So, ang sabi nila masyado daw mataas yung presyo nung bago mag-undas o during the undas, or kahit nung November 2 medyo mataas pa din, pero ngayon sobrang baba na, binagsak presyo na, halos ipamigay na yung presyo. So yun, naiintindihan ko yung reaction ng market, ng mga buyer, ng mga client, pero subukan din nating intindihin yung ating mga maliliit na negosyante na nagtinda ng mga bulaklak at saka ng mga kandila, kasi hindi yun biro para sa kanila. Hindi rin naman kasi mura yung kinuha nila doon sa supplier, so hindi naman nila kayang ibigay yun ng presyo, kaya nga sila nagnegosyo para kumita din. So sana intindihan nila natin, kasi kaya mataas din yung presyo nila, kasi nga after ng event o nung season ng undas, most likely mahihirapan na silang ibenta dito. Darating sila sa punto na ibababa nila yung presyo, kaya yung magiging lugi nila doon sa after ng season ay binawi na nila doon sa presyuhan nila nung kasagsagan pa ng benta, nung mas mabenta pa at mas kailangan pa ng tao. So sana maintindihan natin yung pricing dun sa mga ganong sitwasyon. Tapos dun sa costing naman, ang ang nasisilip o nakikita lang ng mga customer yung actual na itsura o yung appearance ng product. Nakikita nila yung magkano lang naman yung bote, magkano lang naman yung sticker, yung brush, magkano lang naman yan. So nako-compute nila bakit ka nag-come up sa presyo na 550, kasama pa yung lagayan. So ngayon, bakit nag-come up sa 550? Ganito lang naman yung presyo ng ganito. Pag tinignan mo sa online, magkano lang naman ito, ganyan. Pag pinag-plus mo, ito lang naman yung presyo. Bakit 550? So ang hindi kasi nakikita ng mga client, ng customer o ng user, yung sa likod ng paano nabuo yung product. Ilang supplier ang kinausap niya bago mabuo yung kit na to. Iba-ibang supplier ng sticker, ibang supplier ng bote, iba-ibang supplier ng brush, ng toothbrush, ng basahan, ng box, lalo na tong box. Bago ka nag-come up dito sa desisyon na ito yung paglalagyan ko, kahit malaki yung contribution nito sa cost, mabigat ang desisyon na yon. At higit sa lahat, yung trial and error, yung research and development ng product, ilang beses naging malabnaw, ilang beses naging malapot, ilang beses hindi naging effective, hindi naging mabula, at ilang beses lumobo yung sauce nung nilagay na sa lagayan. Hindi nakita ng tao yan, so hindi naman yung dapat ipakita, pero sana lang maintindihan ng consumer, ng customer, na hindi lang basta costing yung tinitingnan natin, yung product din mismo, kung paano siya masaserve sa market. So sana hindi lang yung maisisa lang natin magkano lang naman itong mga to. So i-appreciate natin yung research and development sa pagbuo ng bawat product. Pagkain man yan, panlinis man yan, service man yan. Bakit ganun kamahal yung service? Kasi expertise nila yun. Kung nagmamasahe ka, marunong ka magbentusa, respect natin yung expertise nila yun sa mga ganung bagay. Kaya hindi natin kaya yun kasi kaya nila, kaya mahal sila maningil. So i-respect natin. Meron mga nag-overpricing, pero alam naman natin sa sarili natin yun kung tayo ay papabudol o hindi. So maging matalino na lang at wag lang masyadong parang questionable sa mga bagay-bagay. Intindihin natin, kaya ninegosyo ang isang negosyante para kumita. At para kumita, para makatulong sa iba. So hindi sila nagbibigay lang, kasi kung wala silang kikitain, wala silang itutulong sa iba. So lastly, yung branding. So ngayon, for me kasi, maraming kahulugan ng branding, maraming explanation tungkol sa branding, yung brand, yung pangalan. Ang sabi ng iba,
yung brand daw kaya mahal kasi binabayaran mo lang yung pangalan, binabayaran mo lang yung tatak. So, for me, hindi lang kasi yung branding regarding sa tatak. Hindi mo binabayaran lang yung pangalan. Ang binabayaran mo dito yung pakiramdam, yung feeling. Yung feeling na kapag suot mo yung Adidas, yung feeling na kapag suot mo yung Nike, yung feeling na kapag suot mo ay original na Louis Vuitton, yung pakiramdam na kapag kumain ka o kumakain ka sa Starbucks, yung pakiramdam na kaya mo maging confident na kahit kita ka sa labas, kahit buong buo yung salamin, kitang kita ka from malayo, malapit, doon ka kumakain, naka-laptop ka, kumakain ka o umiinom ka ng product ng Starbucks, iba yung pakiramdam mo doon sa time na nandudong ka sa loob at na ipapakita mo sa tao. Aminin na natin, hindi naman yun bragging. Pinaparamdam mo lang sa sarili mo kung ano yung deserve mo. Pero yung branding, yun yung pakiramdam ng ginagamit, kinakain, hinahawakan o sinusuot mo yung pangalan ng product. Kasi subukan mo, bumili ka ng Jayco o ng Krispy Kreme, yung KK na donut at bumili ka ng Happy House donut. Pag kinain mo yun, yung Jayco, aminin natin iba yung pakiramdam, lalo na kapag bitbit mo to sa jeep, bitbit mo to sa van, naglalakad ka man dito sa Tanay na wala naman Jayco dito, pero pag bitbit mo yun dito, iba yung pakiramdam mo. Pero kapag ang daladala mo yung Happy House, pag kinain mo to dito sa harap ng tao, iba yung pakiramdam mo. So hindi ito sa pagiging mata pobre, hindi ito sa pagiging mayabang, pero that's the reality. Yung pakiramdam ng branding, binibili mo yung pangalan, pakiramdam na hawak mo yung pangalan ng product. So yun, ibang-iba yun, aminin natin, magkaiba yung pakiramdam pag hawak mo yung isa dun sa isa. Kaya ang isang explanation ko lang dun sa branding, maraming explanation, pero para sa akin it's the feeling, yung pakiramdam na gamit ko yung item. Ako pag susuot ko hindi original, iba yung pakiramdam ko, pero pag alam kong original yung suot ko, iba yung pakiramdam ko. Mas confident ka, mas kaya mong dalhin yung sarili mo. Although hindi lahat ng tao ganun. Hindi naman yun required na pagka mura lang yung suot mo at hindi branded, wala kang karapatan maging confident. Wala kang karapatan maging comfortable sa sarili mo. So sana yun yung malaman natin na irespeto din natin yung branding. Hindi lang yun basta pangalan na questionin natin na masyadong mahal, binayaran mo lang yung pangalan. Aminin natin sa sarili natin, binayaran natin yung pakiramdam na pag hawak-hawak mo yun, mas confident ka, mas kaya mong umarap sa tao. Choice mo naman yun kung bibili mo o hindi. Pero sana irespeto natin bakit naging mahal, paano sila nag-come up sa pricing, at paano sila nag-come up dun sa costing. So yun lang, sana maintindihan natin, maging aware lang tayo doon sa paano natin i-judge yung mga bawat product na hinahawakan natin. May brand man yan, may pangalan man yan o wala. So i-assess natin yung mga sarili natin na ma-respect natin yung bawat item. Wala namang masama, walang mali, walang tama. Choice mong bumili ng mura, choice mong bumili ng mahal. It's up to you kung ano kaya ng budget mo. Ang malinaw lang at ang importante lamang, confident ka, komportable ka, at hindi ka nagkakaroon ng pagsisisi na ubos ang pera mo, nawalan ka ng ganito just because bumili ka ng ganito. Yun lang yun. Huwag ka lang umabot sa punto na ganun. As long as nasa tama ka lang, okay yung pakiramdam mo, wala kang inaapakan tao, at hindi ito maabot sa punto na parang pinagyayabang mo na lang. Doon, kapag umabot kayo sa ganung limit, siguro medyo laylo ka na. Pero yun lang, respeto lang natin yung bawat product na makikita natin, at huwag tayong basta-basta magja-judge kung mahal man siya, mura. Lalo na kung yung depende sa season, lalo na yung sa bulaklak at sa kandila. Wala akong pinapatamaan, tama lahat, walang mali.
nasa sa inyo yan. Choice nyo yan. Maraming salamat.